Welcome sa ating panibagong video tutorial. Sa video na to ay modify natin yung ating Y-Delta forward reverse circuit. So tinanggal ko lang yung motor o yung power circuit, nakapatay yung BFD, tapos peltan ko lang to ng mais-is na lagayan. Nilipat ko lang ng lagayan, okay? Ang gagawin natin sa video na to ay i-modify muna natin yung timer para namamatay siya kapag pag pumalo na ang Y. Pares nito, on natin. Nixian ko lang yung time niyan. Sa last circuit, palagi ito buhay. Pero ngayon yung delta, pag buhay na, patay na yung Y. Okay? Tapos, maglalagay tayo ng safety timer. So, halimbawa, siya lang yung magbabantay sa transition ng Y at delta. Pag hindi pumalo ng delta, mag-a-alarm. Subukan natin, reverse naman. Okay. Ayun na gumana, naka-alarm na. Patay ko lang dito. Kasi hindi ko na nilagyan ng reset button. Kaya pinapatay ko lang yung supply. So, simulan na natin. Okay, gawin muna natin tong namamatay yung timer pag naka-delta na para mas maganda yung lifespan ng timer natin tsaka mas less sa konsumo sa kuryente. So, simple lang naman yan. Gawin natin yung ating diagram. So, dinrawing ko na yung ating diagram. Okay, so kailangan natin mamatay yung timer kapag naka-delta na. So, simple lang naman. Ang gagawin lang natin, lalagyan natin to ng normally close ng delta. Problema, yung normally close ng delta, ginamit na natin dito. So, pwede naman tayo magdagdag ng auxiliary contact. Pero, ang gusto ko gamitin pa rin natin yung nag-iisang auxiliary contact niya na normally close. So, tanggalin natin to. Tatanggalin natin to. Ito yung normally close ng delta. Ito. Ililipat natin dito yung normally close ng delta. Kasama pa rin yung Y. So, lilipat lang natin sa line 2 yung interlocking. So, naka-interlock pa rin siya. Hindi mabubuhay yung Y kapag nakabuhay yung delta kasi naka-interlock siya. So, nilipat lang natin galing dito papunta doon para mamatay yung timer tsaka yung Y kapag naka-delta na. Okay? Subukan natin. Ano natin gagawin? Tatanggalin natin itong normally close ng delta. So, ito yan. Terminal number 5 nito. Galing dito, idadiretso natin dito. So, papalitan natin itong wire na to. Pag ganun. Ayan, direkta na natin yung isa. Ayan siya, diretso sa A1 ng Y. A1, pumunta dito sa number 5 ng timer. So, na-bypass na natin yung isa. Ito yan. Galing sa normally close ng timer, dumiretso lang sa Y. Okay? Kukunin natin yung line 2 nilang dalawa. So, ang line 2 lahat, kulay black na wire na to. Problema dito, nagsimula yung line 2 ko. Pumunta dito. Tapos pumunta sa kanya. So, ito ang kailangan natin kunin. Tanggalin ko muna to. So, lahat ng line 2 nanggaling dito. Tapos pumunta siya dun sa timer at sa Y. So, itong isang to, yung nagpunta sa Y, tatanggalin ko na. Hindi. Yung isa dito, nasa delta. So, ayan. So, pinutol ko na. Binunot ko na. So, yung line 2 hanggang dito lang. Tapos hanggang dito. Tapos nakangat na. Yung line 2 nitong tatlo, wala. Kailangan natin lagyan yon ng solo papunta dito. Line 2, pupunta sa normally close. Tapos balik pa rin doon sa normal na mga pinuntahan niya. So, gagawin ko, line 2 dito manggagaling. Pupunta sa normally close nito. Tapos pupunta ako din sa line 2 niya. Dito sa ibabaw. Yan dito. Sa pinagtanggalan ko dito. Tapos ito ang ipapalit ko sa dito. Ito, tanggal na to. Kaya na siya. In line 2, dumiretso dito sa normally close. Tapos ito yung nilagay kong bagong wire. Papunta dito sa A2 o line 2 ng delta.
tumalon yan dito sa reverse, sa forward. Okay. Tapos, yung tinanggal ko dito, ito, ay ilalagay lang natin dito. Okay na. Yun lang, okay na. Walang problema kung maglagay tayo ng contact sa kabilang linya. Lalo kung mas madali ito, kapares nito. So, ayan, okay na. Balik natin yung timer. Testing natin. May power na tayo. Subukan natin forward. Walang motor, tinanggal ko yung motor. Forward. Buhay ang timer, buhay ang Y, buhay ang main. Ano nangyari? Okay. Okay. Yun, umugog na. Buti na lang walang motor. Nabalik sa Y. Okay. Okay. Stop natin. Subukan natin sa reverse. Reverse. Reverse, Y, timer. Pag namatay yung timer, nabalik sa Y. Alam ko na kung anong kulang. Stop. Tama naman. Kasi, pag namatay yung timer, tsaka yung Y, yung timer mamamatay ulit. Babalik sa normally close. Kaya ganun ang nangyayari. So, madali lang to. Kailangan lang natin maglagay dito ng holding contact ng delta, letter D. Okay. Para ma-hold niya yung contact niya. Kasi, pag namatay yung timer, yung nag-close na to, mag-open ulit. Okay? Magka-close lang siya pag na-reach yung time. Tapos instantly mag-open ulit siya. Ito mag-close ulit. Kaya nagsa-cycle. Kailangan natin ma-hold yung delta ng sarili niya. Holding contact. Parang sa start-stop lang. So, yan yung technique na gagamitin natin. Kailangan natin ng dalawang wire para ilagay natin tong holding contact ng normally open ng delta. Ito yan. Sinuha yung dating diagram na merong numero. So, yung wire number 8 o yung label 8 tsaka yung 11 ang ilalagay natin sa normally open ng delta. Dito natin ilalagay yon. 8 tsaka 11 o 11 tsaka 8 kahit baliktad walang problema. So, ito yung 11. Ito. Pupunta siya sa normally open ng timer. Ito. Normally open na yun. Number 6 ng timer. Ito yan. Number 6 normally open. Tama. So, wire na lang isa dito, papunta dito. Tapos, dito, papunta sa, ayun o, sa likuran. Terminal number 8, meron dun sa normally close ng reverse. Normally open ng reverse. Ito yun, normally open ng reverse. Pupunta yun sa normally open ng forward. Pupunta sa timer. So, ayan yan. Pag-jumper lang tayo mula dun sa 8 na yon, papunta dito. Tapos, normally open ng delta. Tapos, dito, papunta sa 11. Pwedeng dito sa baba. Ayan na siya. Ito yung isang wire, normally open ng delta, pumunta sa timer na number 11, yung pumunta sa interlocking ng Y. Ito yan, itong side na to. Tapos yung kabila, yung number 8. Ito. Yan, ginamperan ko lang mula dito, papunta dun sa normally open ng reverse. Okay, testing natin. On natin. Naka-on na. Forward. Bukas ang timer. Tsaka Y. Delta. Patay na yung timer. Patay na yung Y. Perfect. Reverse. Walang nabago. Minodify lang natin. Reverse natin. Perfect ulit. Okay. So, na-modify na natin. Ngayon, dagdag pa tayo sa timer. Gagawin naman natin tong timer na to. Pang safety naman. Ang gusto ko lang mangyari, ano lang siya, gagana lang yung timer pag gumana yung Y. Pero pag hindi nag-transfer sa delta, halimbawa sira tong timer na to,
kusa siyang mamatay. So, kung 3 seconds yung Y, po 4 seconds natin to o mas mahigit ng konti. Lalagyan lang natin siya ng allowance para mag-transition sa delta. Kasi kung hindi siya magta-transition sa delta, automatic i-close natin. Ito sample lang. Timer as a safety natin. Pero pwede to sa kakapares ng ginawa kong elevator hoist. Kunyari, first floor papunta sa second floor, ang travel time ay 1 minute. Sabihin natin 60 seconds. So, pwede tayong maglagay ng timer na mga 65 seconds. Pag hindi pa nakakarating sa pataas o pababa, ibig sabihin meron ng problema, papatayin nyo na yung circuit. Pwede rin tayong maglagay ng alarm. I-integrate natin siya sa alarm. Okay? Pero dito, sample natin, gawin lang natin sa transition ng Y at delta. Balik tayo sa diagram natin. Ganito gagawin natin. Maglalagay tayo ng isang timer. Ito ay magiging dalawang timer natin. Kaya gagawin natin itong timer 1, timer 1, timer 1. So maglalagay tayo ng timer. Tawagin natin itong timer 2. Yung timer na to gagana lang din siya kapag gumana yung timer 1 tsaka yung Y contactor. So yun ang babantayan niya, yung Y. Bali, isasabay lang natin siya sa timer 1. Tapos mamamatay na rin siya pag gumana na yung delta. Tapos, ang ikakat natin ng circuit, pag nag-trigger yung timer, dito, parang i-stop natin siya. Ito ay timer 2. Ganyan lang. Simple lang. Pero, pag in-integrate natin siya sa alarm, pwede natin siyang i-parallel dito. Parallel natin sa overload na normally open. Ito yung sasabihin natin timer 2. Kaso mag-alarm yan, pit, ganun lang, mamamatay ulit kasi papatay nyo na yung circuit, kasama siya doon eh. Di tayo pwede maglagay ng holding contact dito. Magbabypass tayo dito ng holding contact na normally open niya. Kasi ang mangyayari, madadama yung timer 1 tsaka yung Y. Kaya hindi tayo pwede maglagay dyan ng normally open. Ang isa sa pwede natin gawin, huwag natin to ilagay dito. Diretso natin yan dito. Gagawin natin, maglalagay tayo ng panibagong normally open ng forward, normally open ng reverse. Kaso dagdag na naman tayo ng contract sa forward tsaka sa reverse. Pero yung kasi magti-trigger sa kanya dito. Tapos pwede natin ilagay dito yung holding contact niya na timer 2, normally open. Yan, pwede yan. Ibig sabihin, pag nag-trigger yung time niya, halimbawa hindi gumana yung timer 1, ang mangyayari, magti-trigger lang siya pag may problema. Pag nag-trigger siya, mamamatay yung linya na to. So, ibig sabihin, dahil mag-open to, ibig sabihin, mamamatay itong forward, mamamatay itong reverse, pero i-hold niya yung sarili niya. Dahil lang para naka-on siya palagi, tapos mag-a-alarm, mag-hold yung alarm. Kaso mga, meron tayong dagdag na contact na forward at reverse. Tapos, nga pala, pag nag-hold siya, so kailangan natin magpatay. Simple lang, patayin natin yung supply. O kaya, maglagay tayo ng normally close button, kahit dito lang. Kahit saan sa coil ng timer, normally close na button. At tatawagin natin itong button na to na reset. Reset yan. Reset button. So, pag nag-alarm, pwede natin pindutin yung reset, mamatay na ulit yung timer 2. Mag-open na ulit yun, mag-close na ulit yun. Okay? Binuro ko lang, balik natin to dito. So, isa sa naisip ko ay gumamit tayo ng relay. Okay? So, dito tayo sa baba. Layo lang natin konti. Yung normally open ng timer 2, gamit tayo ng extra relay. Sabihin natin tong pwedeng R, meron tayong reverse. Sabihin natin tong timer relay. O kaya timer 2 relay. Ganyan. Lagyan lang natin label. Tapos, balik natin siya dito.
Tapos, ito ang gagawin nating timer to relay. Hindi na yung timer relay. So, timer relay na lang, TR. Itong, pag nag-trigger, ang mangyayari, pag nag-trigger yung timer 2 natin, in case of emergency, nag-trigger siya, na-reach natin yung time setting natin na ina-allow lang natin, gagana yung, o-open yung circuit dito, papatayin yung sarili niya, mag-close. So, gagana yung timer relay natin. Timer relay natin. Yung extra relay natin. Pero, mamatay din kagad pala. Ito na ang pwede natin lagyan ng normally open. Yan, hindi na kasya. Normally open ng TR. TR. Holding contact niya para palagi siyang buhay. Pag palagi siyang buhay, papatayin na natin to. Papalitan natin tong timer 2 na to. Gagawin na natin tong timer relay. Yung extra relay natin. So, ito na lang ang contact ng timer 2 natin. Normally open. Papaganahin niya yung timer relay natin. O yung extra relay para sa timer. I-hold niya yung sarili niya. Dahil lang para mag-alarm. Tapos, mag-open to. Patay na tong lahat ng circuit na to. Okay. Pati yung timer 2 patay. Tapos, pwede tayong maglagay ng reset button dito. O kaya dito sa kabila, walang problema. Reset, normally close. Pero pwedeng wala rin. Patayin lang natin supply. Huwag na tayo maglagay ng extra button. Papatayin na natin supply bago sisindihan ulit natin. Okay? Kabit ko muna tong timer doon tapos gawin natin to. Kailangan natin ng extra relay. Itong relay na lang na to. 14 pin, 220 volt. Okay, 220 volt. 14 pin, ibig sabihin, 4 na pole to. O 4 na contact ang pwede natin gamitin. So, ang ginamit natin dito, holding contact, normally open, tsaka normally close dito. Pwede natin gamitin yung common, pwedeng magkahiwalay na circuit. Tapos, ito pa, isang normally open. So, pasok na pasok sa 4 na pole ng relay natin. So, timer relay, normally open, timer relay, normally open. Okay, kaya niya. Ayan, naigabit ko na dito yung timer at relay, pero wala pang wiring, wiring natin. Ngayon, nagawa ko inayos ko ng diagram, pinrint ko na. Naglagay na lang ako ng highlights kung ano yung mga babaguhin. Yung TR, yun yung relay para sa timer. So, timer relay. Medyo nakakalito, pero yun na lang nilagay kong marking niya o label. Okay. Yan yung timer to natin. TR. Yan yung mga babaguhin. So, unahin muna natin dito sa taas. So, ito ang original wiring natin. Wala yan. So, ito yung papunta ng normally close galing sa line 1. Ito yan, yung line 1 natin. Yung unang-unang wiring natin noon. Itong 1 na to lang. Tanggalin natin to. At, ayan, tanggal na siya. So, balikan na lang natin yung mamaya. Tapos, itong timer 2, tsaka timer 1, nakaparallel lang. Okay? Pero, hindi sila nag-share ng line 2. Kasi, ang line 2 nito, naka-direct. Ito yung minodify natin kanina. Ngayon, iparallel muna natin to sa timer 1. Timer 1 tsaka timer 2 nakaparallel lang. Ito yung coil natin. Ito, tsaka ito. Lagyan natin ng wire. Ayan na siya. Line 2 sa line 2. Ito yung line 1 niya. Imbis na dito ko ilagay, dito ko nilagay sa tabi. Jumper lang naman yan. Yung label, wire level number 8. Lagay na rin natin yung line 2 nito. So, ang pin out nito, ito, yung coil niya. 13 tsaka 14. So, ito yan. So, kahit alin sa dalawa, AC to 20 volt naman yan. Kukunin ko ng number 13. Yan, lalagay ko yung terminal number 13 diretso sa line 2. So, itong 13, diretso dito. Hindi natin siya isasama dito dahil kontrolado ito ng delta o namamatay yan. Okay? So, wire mula dito, papunta dito lang. At, ayan na siya. So, ayan, ayos na yung line 2 natin. Okay na yan. So, na-wiring na natin ito. Tsaka, ito. So, ngayon, kukuha tayo ng line 1 papunta sa normally open ng timer relay. Sa pang normally open.
at isang normally close. Normally close pala to. So ngayon dito naman tayo. Line 1 muna tayo sa normally close ng relay o timer relay natin. TR, isang normally open, tsaka isang normally open. So lahat naman to close, open, open, open. Sa timer 2 kukuha rin tayo. So ang gagamitin ko na lang sa timer 2, yun ulit, 8, tsaka 6. So terminal 8, ito yan. Ang gagamitin ko, meron tayo 4 na pares ng contact. So ang gagamitin ko na lang ay itong 11, 10, tsaka 9. So 10, tsaka 6, 11, tsaka 7, 12, tsaka 4 para sa normally close. So line 1, line 1, line 1. Tapos dun sa timer 2 na normally open, kukuha tayo ng line 1, pwedeng dito o kaya dito. So dito na lang maglalagay akong wire yan papunta dito sa common o terminal 10, 11, terminal 11, 10, tsaka 9. Okay? Tapos punta tayo dito sa common din ng timer relay o timer 2 natin, normally open. Lagyan mo natin ng wire to. Ayan, okay na siya. Ito yung wire na dagdag ko. Pupunta dito, jumper dito, at jumper dito. So, ito yung tatlo na yan. Ito, tsaka ito. Okay. So, dito muna tayo sa timer relay, normally close, o sa TR, normally close. Papunta sa overload, yung tinanggalan natin yon. So, sa ngayon, kahit alin pa sa tatlong contact na to. So, itong contact na to na lang ang gagamitin natin. Tingnan natin yung pin out ng contact to. Number 11. Ito siya. Number 11. Ang normally close niya ay 3. Ang 3 ay ito. So, terminal number 3 ng relay. Dito. Punta tayo dito sa tinanggalan natin yung wire na overload. Normally close din. Ayan na siya. 3. Papunta dun. Yung isang normally open, papunta lang sa ipaparallel lang natin sa overload. So kahit alin pa dun sa dalawang natira, pin out ulit tayo. Gamit na natin tong 11. So yung 12 normally open, tong 10 normally open niya ay 6. So ito yung 10, ito yung 6. Terminal number 6 papunta sa overload. Ito yan. Papunta sa overload. Ang overload natin ito tsaka ito. 1 tsaka 15. Dito tayo sa 15. O kaya dito. Okay. Jumper tayo dito. Papunta dito. Okay. Meron tayong wire sa normally open ng overload. Ito rin yan. Punta lang doon. Diyan ko na lang ginamperan papunta dito sa normally open ng relay natin. So, ito yan. Overload. Okay. Ito na lang ang kulang natin. Yung normally open ng timer 2 tsaka normally open ng relay ay pupunta sa coil. Okay, madali lang yan. Ang hindi na lang natin nagamit na contact ay nagamit na natin yung 3 tsaka yung 6. Yung 6, yung 3. So, yung 12 na lang. Yung partner ng 12 na normally open ay 8. Ito yan. So, itong 8 na to, pupunta doon sa normally open nito. Ang normally open niya yung 6. Ito yun. Terminal number 6. Ito. At pupunta tayo sa coil ng relay. Ang coil ng relay ay hindi natin nagamit 14. So doon dito sa baba na to. Sa baba na to, punta tayo dito tsaka dito. Tapos okay na yung circuit natin. Kung mapapansin natin, pwede natin tipirin yung contact para sa to. Pwede natin siya i-common normally close, normally open. So available naman kasi maraming contact yung relay natin. Kaya individual ko na ginamit. Pero pwede tayong makatipid sa wiring kung titingnan. Wag lang natin pagsamahin tong dalawang normally open na to. Kasi magkaiwalay yung kanilang pinuntahan. Diyan maraming nalilito at nagkakamali pag nasunod sa wiring. Kaya observe natin yung o kaya yung mamarkahan natin. Checkan natin. Okay? Pwede ko rin lagyan ng numero, hindi ko na nilagyan para mabilis ang ating tutorial. Lagyan ko muna to ng wire. Dito sa coil, pupunta sa normally open ng timer ng relay.
Tapos normally open ang timer. Okay? At ayan na siya. Ito yung wire natin. Pumunta sa coil. Normally open ang relay. Normally open ang timer. Okay. So, pwede natin balik yung mga pyesa natin. Tapos, yung safety timer natin, syempre, dapat mas matagal ng konti sa binabantay niya. Kapares ito ang binabantay natin, yung transition ng Y tsaka delta na nakaset sa 4 minutes. 3 minutes lang natin to at 3 seconds. Lagay lang natin to sa 4 seconds. Itong circuit na to ay parang bantay lang siya o safety lang talaga. Hindi siya palaging gagana in case of may problema lang. So, sample lang naman natin yung transition ng Y tsaka delta. Pero maraming application ng pwede natin paggamitan ito kapares ng sa yung elevator na ginawa kong circuit. Pwede natin itong i-adopt dun. Ngayon, subukan na natin. Pero, hindi natin masisimulate kasi pag tinanggal natin to, hindi gagana yung circuit kasi ginagamit yung normally close nito. Tsaka normally open. Okay? Ang gagawin natin, siguro mamaya, tignan muna natin kung normal yung operation, kung hindi naapektuhan. Tapos, habaan natin to. Papaunahin natin to mag-trigger. Okay? So, ngayon, normal muna. Tignan muna natin kung may naapektuhan sa ginalaw natin. On natin ang power supply. Bakit palaging nag-alarm? Okay, merong mali. Mukhang meron akong error o merong mali sa circuit kasi palagi nag-alarm to. Pero nakapatay yung relay, makita natin merong ilaw. Isa lang ang posibleng dahilan. Posibleng baligtad yung sakit ko. Check natin. Posibleng baligtad to, patay ang supply niyan. Oh, tama naman. On ko yung supply nang wala to. Okay. Okay, bago tayo mag troubleshoot, subukan mo muna palitan tong relay pakasira. Baka nakakontak palagi. Lagyan natin ng bagong relay. Bagong luma. Palitan lang natin muna. Kung kanina, hindi naman nailaw pero yung normally open naka-close. Okay. On natin supply. In-on ko lang dito sa aking testing area. On. Okay. Ay, nakailaw yung ano nyo. Ibig sabihin, patayin ko ulit. Dito ako sa relay na yan. 220 volt AC. Okay, on ulit natin. Supply. Okay. O, mas maliwanag na ilaw niya ngayon. Mali talaga. So, troubleshoot tayo. Saan ako nagkamali? A few inches later. So, ang magti-trigger sa relay natin, yung timer 2, tsaka holding contact niya kung saan to. So, yung timer 2 natin ay ginamit natin number 8 normally open, common ng number 6. So, yung number 6 ay yun. Makikita natin dyan. Zoom in natin. Sala ko nang lagay. Sa number 5 ko nang ilagay. Kaya palaging nakakontak yung relay. Dapat dito. Dito. Number 6. Number 6. So, nailagay ko siya sa number 5. Normally close. Balik na naman ako ng wiring. Ayan, okay na. Itama ko na. Testing na ulit tayo. On ko. Yun. Normal na. So, walang problema yung unang dalawang relay. Siguro pundi lang yung ilaw ng isa kaya hindi ilaw. Kahit nakakontak na siya. Okay, normal operation lang tayo. Forward. Okay, nangyari. Forward. Hindi natin ilaw. Hindi ko nakita pumala yung Y. Forward. Yung Y naman ngayon ang hindi napalo. Pa? Forward. Walang Y. Walang Y tsaka walang delta. Anong nangyari?
Kami nabunot lang na wire. A few inches later. Meron nakakitang malit na problema. Ito, oh, maluwag. Okay. Sana yun lang. Dahil yan dito sa matigas na terminal na to. Yung solid wire. Yan, matigas na ulit. Testing ulit natin. Okay, testing ulit. On natin. Naka-idle. Forward. Dato ilaw din ko. Okay. Y timer. Delta parang nakailaw lang. Yung for reverse pero walang ilaw. Okay. Normal. Reverse. Ayaw. Interlock. Stop. Ilaw yung idle. Reverse tayo. Sabay na ilaw yung dalawang timer. Ibig sabihin, sabay lang sila na-energize. Simulate natin. Gawin natin tong 4 seconds to. Sabihin natin hindi lumipat. Umabot ng 5 seconds. Stop natin. Forward. Napatay na yung circuit. Hindi nag-hold. Hindi nag-hold. Bakit? Umano yung alarm, konti lang bago namatay na. So, hindi nag-hold yung relay. Okay, meron pa tayo isang troubleshoot. Double check ko ulit. Patayin ko muna yung supply. A few inches later. Okay, nakita ko na yung problema. Simpleng problema lang ulit. Contact problem ulit. Tanggalin ko tong relay. So, sabi ko na nakakalito to. So, pati ako nalilito. Yung common na ginamit ko, tatlo. Ito. So, tatlong to. And yung 11, 10, 9. Yung diagram, dinrawing ko na. Nilagyan ko na ng terminal number. 11, 10, tsaka 9. Timer relay. TR. Yung sa overload, 10 tsaka 6. Tama naman yung ginamit ko. Ito yun. Terminal 10 tsaka terminal 6. Normally open. Yung sa taas, 11 tsaka 3 normally close. Ito yun, 11 tsaka 3. So, nagahit ko na 10 tsaka 6, 11 tsaka 3. Dito ang guide ko, 12 tsaka 8. Dapat. So, tama naman sa terminal 12 to. So, hindi siya terminal 12. Dito ako nalito sa diagram. Dito ako natingin 12. Pero ang guide kong terminal 9. So, ang dapat 9, tsaka ang partner ng 9, 5. So, ang ginawa ko dito, 8. Dito ako tumingin sa terminal 12 kasi pang-apat dito. Pero 9 talaga nagamit ko. Tapos ang pinartner ko, 8. Ito. So, dapat to nasa 5. Ang gamit kong contact, hindi 12. Ito, 9. 9 tsaka 5 dapat. Dahil nasa terminal number 9 ako dito. Ililipat ko lang to sa terminal number 5. So, hindi dito sa 8, dito sa 5. Yun yung mali ko, kaya hindi nag-hold yung alarm. Ayan. Okay na. Sana wala nang ibang mali. Balik natin to. Testing ulit natin. On ulit natin supply. So, wala naman tayong problema sa normal operation. Dito tayo sa magte-trip to. Forward natin. Mauna tong timer na to. Yun. Tapos, wala tayong reset, kundi tanggalin ang saksak. Pwede tayo maglagay ng stop button. Gumawa ko ng diagram na merong stop button. Hindi na ako reset button. Hindi na ako naglagay dito. Okay. So, sa reverse, patay pala. On go ulit. So, pag on go, wala na yung alarm. Bumitaw na yung holding contact. Sa reverse. Okay. Stop. Patay ko lang ulit yung supply. So, yan yung ating circuit na merong timer para sa safety. So, ito naman na example lang yung transition. Pwede natin gamitin sa ibang application. Kapares ng sinabi ko. Isa sa naisip ko yung elevator. Tapos ito ay open loop circuit. Kasi ang alam ng controller, ito yung controller natin, motor control natin, na naandar na yung motor natin sa Delta. Pero sa totoong buhay, wala yung motor. So, sa susunod siguro gawa tayo ng closed loop system o yung nagpe-feedback.
titigil ang control pag hindi naikot ang motor. O kaya, drive siyang conveyor, hindi naikot ang conveyor. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Maglalagay ako ng link sa video description para sa mga diagram na ginawa ko. Maraming salamat.